Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin dahil may Norwegian investor, AI Data Processing Center sa isang bayan sa Iloilo hindi natuloy dahil umatras. Hindi nakayanan ng Norwegian investor yung reklamo ng taong bayan doon. Okay, update lang muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Sa ating GCash, meron tayong naipon na 50,000 pesos as of now. Hopefully, mga 2 days from now, madagdagan pa ito, maging 100 plus para maipadala ulit sa Brave 14 plus 3 Marines. Ang total na napadala na nating tulong sa kanila is 630,000 pesos. So, tuloy-tuloy po ang panawagan, tulungan natin ang Brave 14 plus 3 dahil marami pang warrant of arrest na lalabas laban sa kanila. Kailangan nilang magpiyansa. Ito po ang ating GCash number 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang GCash name. Ang Evan is Echo Victor Alpha November. Henry, alam nyo naman. Yung Sibog, Sierra India Bravo Uniform Golf. Okay to. Diba? May Pac Silica project, 1,600 hectares sa Clark, New Clark City ba yun? Na ang daming tanong, environmental concerns. Ito, ganun din, small scale project lang. Planned 50 megawatts AI data center collapses after it couldn't handle questions from the public. Norwegian AI data center investor walks out of heated public consultation in Iloilo province. Wow! Basahin ko yung post ha. A proposed 50 megawatt artificial intelligence hyper-scale data center in Oton, Iloilo faces severe uncertainty after its Norwegian proponent, Daniel Stefan Robertson of WS Hyperscale AI Campus, Norway Green Energy, abruptly walked out of a heated public consultation amid local concerns over massive water and power consumption. The proposed AI data center with estimated cost of $300 million would occupy 10 hectares. Residents and local officials questioned daily water requirements estimated at roughly 500 cubic meters daily and heavy stress on local power grids. So, salamat po sa mga local officials and residents sa Oton, Iloilo. Dapat ganyan sana lahat ba? Yung mayroong say, ang final decision na yung taong bayan. Ang problema, so I hope, dahil nag-walk out yung hindi niya masagot. Binasa ko ang mga comments, mayroong isang sangguniang bayan, lady sangguniang bayan, napaka sensible yung mga questions niya. Hindi masagot, unprepared yung investor. Hindi niya masagot-sagot, wala. Napahiya siguro, umatras. Anong ibig sabihin? Baka hindi na matutuloy. Kasi nga, kailangan ng madaming supply ng fresh water at saka it consumes a lot of power o electricity. So kawawa ang mga residente doon kung matuloy. Mag-brown out sila, wala silang mainom na tubig. At ang pinakamalaking tanong dyan, yung toxic or waste product, saan nila dadalhin? Paano nila i-dispose? Ganon din sa Pac Silica Project. Ang mga scientists sa UP, kini-question yan, nagtatanong, ano yung blueprint, paano i-address yung tawag nila tailings, kasi may toxic byproduct.
paano nila dadalhin? Walang makasagot. So, walang transparency yang PAC Silica project. Sabi lang ng DNR, we can assure you we will impose strict environmental laws. Wala na akong tiwala. DNR Secretary appointed by the President. Alangan naman ang DNR Secretary, kontrahin niya ang Pangulo. Ang Pangulo naman, hindi niya hindi. Sunod-sunuran lang siya sa gusto ng US. Kasi ang PAC Silica Project, initiated by the US government para tapatan nila ang China kasi ang China ang nangunguna sa data processing center. Well, kung katulad tayo sa Taiwan sana, ang Taiwan, maliit lang na, hindi mo nga matawag na nation dahil renegade province. Napakaliit. But napakayaman. Bakit? Matindi ang kanilang manufacture ng mga ganyan, yung chips, AI, processing. Basta, kung katulad tayo ng Taiwan, why not? But wala, malayo pa tayo. Kaya hindi ako pabor. Alkanse, disadvantageous tayo. Tayong taong bayan, ang PBBM government, siguro okay lang sa kanila. Dahil, I don't know, may malasakit pa ba sila sa taong bayan? Ang mga local farmers sa area, sa PAC Silica, ang dami nang nagre-reklamo ng mga 8 farmers. Ayaw nilang umalis sa kanilang area kasi mga yung mga ninuno nila doon na nilibing tapos paalisin. Saan ililipat? I don't know. So, sana, I don't know, nangangamba ako dito sa PAC Silica Project kung anong mangyari sa ating environment. Kawawa ang mga residente malapit sa project site na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, ng mga dagko na og buslot. Pangbutangan ng ganit sa sudlot. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga bus. Sa Ginoo nga napulihan ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karumbag ilan iris di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero.
Wala pa sa nagtabang sa mo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.